Ito isang dito naman tayo sa nakakalungkot na balita. Dito tayo sa nakakalungkot na balita. May babasahin din ako sa inyo. O sige, dito tayo sa ano ni Pangulong Duterte. Di ba nasabi ko rin yan sa inyo na si PRRD, mga bossing, ano yan? Patriot yan. Yung ginawa niya to sa Bayang Pilipinas, he knows. Alam niyo, nakausap ko si Mayor Baste. Talagang, ang sinabi niya sa akin, yung tatay ko, walang ibang gusto yan kundi maging bayani. Akala ba nila yung ginagawa nila na to sa tatay ko? Akala ba nila na nalulungkot siya? Akala ba nila nanalo siya? Putang ina, natatawa yung tatay ko sa kanila. Why? Ginawa niyo siyang martir eh. Ginawa niyong martir si Pangulong Duterte. Ginawa niyo siya lalong bayani. Ang nalulungkot dito kami kasi bilang mga anak, syempre gusto namin tatay namin malaya. Pero malaya naman yung tatay namin for how many years? 70 plus years? 75 years, malaya yung tatay namin. 76 hanggang 78, malaya yung tatay namin eh. Nagagawa niya gusto niya. Ang daming mga naging shota niyan eh. Kumbaga, he lived his life. Kumbaga, naging makulay na yung buhay niya. So kung at the age 80, ikinulong niyo siya, putang ina, you're doing us a favor. How? Huwag kayong malungkot ha, huwag kayong malungkot. Kasi, putsang ina, nasa maayos na kalagayan si Pangulong Duterte doon. Hindi nga lang natin siya nakikita, hindi nga lang natin siya naririnig. Pero nasa mabuti siyang kalagayan doon. Putsang ina, nangamatay na nga yung mga, sila Akop at kung sino-sino pa nangamatay na eh. Si Pangulong Duterte buhay pa rin eh. Bakit? Kasi nga, maayos siya doon. Imagine ninyo, everyday binibisita siya. Monday to Friday, Saturday, Sunday lang siya walang bisita. Pero Monday to Friday, may bisita siya. May nakakausap siya. Nakakakain siya, nakakatulog siya sa oras. Kumbaga, hindi siya pagod, di siya pasyal ng pasyal. So, yung risk na ma-assassinate siya, masyadong mababa. So, maganda yung sitwasyon. Hindi pa siya nakakapambabae. Di pa nag-aaway-away yung mga babae niya. Di ba? Sabi nga ni Inday Sara, nakakulong na, nag-aaway-away pa yung mga babae mo. So, hindi nag-aaway-away yung mga, yung mga jowa niya. So, okay to. Pangit lang kasi nakakapagod. We have to go there to visit him. Ganun din naman eh. Alam niyo when PRD is here in the Philippines, sabi nga ni Basti eh, yung tatay ko, gigising ako, pupuntahan ko. Wala sa bahay. Uuwi ako galing ng City Hall, pupuntahan ko. Wala pa rin sa bahay. Akala ko, nung natapos siya maging presidente, kasi nung mayor siya, hindi talaga namin natatagpuan yan dyan dahil busy yan eh. Umiikot yan sa buong Davao eh. So buong buhay niya, mayor siya, lumaki kami ng ganito, hindi kami na babantayan yan dahil nga busy siya sa public service eh. Naging presidente, putsa lalo na. Kasi buti nung mayor siya, nandito lang siya. Nung naging presidente, nandoon. Kailangan niya pang umuwi dito sa Pilipinas. Ang dami niya pang asawa. So makikihati pa kami doon sa panahon na yan, ng mga asawa niya. Kung ilan na nga lang yung araw na uuwi siya dito sa Davao, pagkagaling siya ng Maynila dahil presidente siya, putya, makikipaghati pa kami. Konti lang yung panahon namin. So ngayon, nung naging presidente si Pangulo, ganun din. Hindi rin nila natatagpuan. Hindi rin sila nakakapunta dahil syempre may mga trabaho rin sila sa Davao. So imagine niyo, nilagay niyo si PRD sa dahig. Tapos anytime na gustong makita ng mga anak niya, from Mondays to Fridays, nakikita nila. May oras mula alas 12 yata hanggang alas 3 ng hapon o alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. So mas matagal nilang nakakasama, mas matagal nilang nakaka-bonding, mas matagal nilang nakakakwentuhan. Alam mo yun, yung nasa isang kwarto sila, tapos usap silang saya-saya, kinukuha nila yung mga damit niya, nilalaban nila. So mas masaya yung sitwasyon na yan sa kanila kasi nga yung sa mga huling panahon ng tatay nila, mas naging solid sila. Kaya nga sabi ni Inday Sara hindi naman kami close ni Kitty pero nung napunta yung tatay ko rito, mas naging close kami. Ang nag-aaway-away na lang naman ngayon yung mga escabeche. Pero kaming magkakapatid, naging mas okay kami. Nagpupunta kami doon, maganda yung namin, anytime nakakasama namin siya, hindi katulad noon, naputya yan, parang tuwing birthday, doon lang namin nakikita. So sa tingin nyo, pangit itong sitwasyon ng mga Duterte ngayon? Hindi. Para sa akin, mas mainam pa yan. Mali yung paraan, pero para sa akin, mas mainam pa yan. Dahil itong si PRD, maligalig eh. Itarantado yan. Gusto niyan maging bayani. Sabi nga ni Basti, ang ina ninyo, akala nyo Akala ninyo, nakaisa kayo. Akala ninyo, nagipit nyo kami. Hindi. Pucha, tuwan-tuwa kami dyan. Magastos lang. Mamasahe kami doon. Ang layo-layo. Magastos lang. Pero, pucha, mas lalo kaming naging intact. Mas lalo kaming naging close. At tingnan mo, si Inday Sara, mas lalong maging presidente siya.
O kasi syempre nabigyan na siya na mas mahaba yung time nila ni Inday Sara na nag-uusap, nabibigyan siya na nabibigyan, nami-mentor siya na nami-mentor. Isa, si Pangulong Duterte sa nag-convince sa kanya. Although, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi ito pangbabae. Pangbabaeng tanga. Kung halimbawa si Risa, ang presidente, hindi talaga sa kanya yan. Kung si Ontiveros, ay si Lisa Marcos, lalo na. Kung si Leni Robredo, lalong-lalo na. So hindi pwede na sila yung maging presidente dahil mahihina sila. Pero kung ang presidente Duterte na babae, putang nalalo si Inday Sara, malakas yan. Yun kasi sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi daw pambabae. Dinidiscourage niya yung anak niya dahil hindi pambabae. Pucha yan. Matagal silang nagkasama, matagal silang nagkausap. Nakita ni Pangulong Duterte, tangina, ready ka na anak. Ready ka na. Isalba mo bayang Pilipinas mula dito sa mga kawatan na ito. Ayun, naging presidente pa si tuloy baka nga hindi magpresidente si Inday kung hindi nyo pinadala si Pangulong Duterte sa ICC. Ay sa inyo kung sino may kasalanan nito, kayo magsisihan kayo, dilawan tayo, mga pula, magsisihan kayo dahil sa ginawa nyo sa mga Duterte, dahil sa mga pagsasampan nyo ng mga demanda, impeachment, gusto nyo ipapatay, putangin na ito na. Yari kayo ngayon. Yung mga iniisip nyo, sa inyo mangyayari. So ito si Pangulong Duterte, akala nyo, makikita nyo siya naghihirap? Alam niyo ba si Pangulo pagkasama kami niyan, hindi yan nagbabaston. Kasi nga ayaw niyang ipakita na mahina siya. Oo, ayaw niyan yung inaalalayan mo siya, ayaw niyan yun. Hindi siya ganun. Papakita niya na matapang siya, na malakas siya. O, pupunta siya ng ICC, tapos lulugo-lugo siya doon. Bibigyan siya ng maluwag na Amerikana para magmukha siyang kawawa. O, siya ginawa na sa kanya nung unang hearing eh. Eh sabi niya, putsang inang yan, ganun din naman. Alam ko naman kaya ako nandito. Nandito ako dahil sa politika. Alam ko naman na hindi ako makakalaya. Kaya kayo mga Pilipino, gamitin niyo yung galit para hindi na iboto yung mga hayop na yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ako, si Pangulong Duterte, I do not regret anything. Oo, itong nangyayari sa akin ngayon, risk of doing business. Baga sacrifices yan. So wag kayong mag-alala. I will die here. I will rot here in jail. I don't care anymore. Palabasin nila ako o hindi, I don't care anymore. I'm old. I'm almost over. My life is kumbaga nabuhay na ako ng masaya. Okay na ako. Gusto ko lang ipaintindi sa inyo ICC at sa inyo na mga dilawan tae na kung akala ninyo naapi nyo ko, hindi. Masaya ako at okay na ako dito, tanggap ko na yan. So hindi ako miserable. Yun ang lagi nyong iisipin. Humanity sa International Criminal Court. Batay sa sulat ni Duterte sa Pre-Trial Chamber 1, sinabi niyang ipinauubay na niya sa kanyang defense team ang pagkwestiyon sa ebidensya ng prosekusyon. Hindi pa rin niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Pinersa lang daw siyang madala sa The Hague, Netherlands. Diba? I do not recognize the authority of ICC over my person. I do not honor you. Wala akong pakialam. You kidnap me, you put me here, pero wala akong paki. Alam ko, tama ginawa ko, alam ko, mahal ako ng mga kababayan ko at alam ko na sineselebrate ako ng mga Pilipino. Kayong mga kupal kayo, I will not dignify you. Nang makita ako, ipakita ako sa tao, iparada ako sa tao na I'm frail and I'm weak. No. Mamamatay ako dito, tapos ang usapan. Wala akong pakialam. Ayun sabi nga niya, I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen, forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and national sovereignty. Lumalaban pa rin si Pangulo kahit nandoon siya. Sorry kayo. Ang ina tong mga judges na to, akala siguro nila magmamakaawa si Pangulo eh. Alam mo, dumating na yung sa pamilya nila yung talks between kailangan na nating makipag-usap para makalabas yung tatay natin. Alam mo ba si Inday Sara, ang sabi niya, I will not hindi ko i-jeopardize or hindi ko ipagpapalit yung interest ng mga Pilipino dahil lang sa isang tao. Na even if tatay niyan si Pangulong Duterte, hindi ako makikiusap, luyo ko para palabasin lang siya. No. Because yan din ang ayaw ng tatay natin. Na if malaman ng tatay natin na nakipag-usap tayo kung kanino, nakipag-deal tayo para makalabas lang siya, baka yan pa ikamatay niya. Baka magalit pa rin ng sobra-sobra. Tanggap naman ng Pangulo yan. Sabi nga niya, I'm willing to die for my country. I'm willing to rot in jail for my country. If that's what it takes para ayusin yung bayan ko, I will do it. Kaya nga si Inday
kahit may pamilya, kahit may asawa, kahit may magandang buhay, isasakripisyo na din niya yung buhay niya para sa bayang Pilipinas. Di ba? Dahil nga, dito kay Pangulong Duterte na, you think I'm bothered na ginawa niyo to sa akin? No way. Nonchalant lang ako dito. Na niya'y paglabag sa konstitusyon at sovereignty ng Pilipinas. Tinawag niyang pagkidnap ang kanyang pagkakaaresto na pinumunuan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin daw malaking kasinungalingan na pinangasiwaan niya ang polisiya para sa extrajudicial killings. Ginagamit lang daw ito ng mga kalaban niya sa politika. Hindi raw niya gugustuhin pumunta sa pagdinig, saan niya'y malilimutan lang din niya sa loob ng ilang minuto. Matanda na raw siya, pagod at mahina. Hiling niya respetuhin ng korte ang kanyang kapayapaan sa loob ng kanyang selda. Kaugnay sa pahayag ni Duterte na pagkidnap ang pag-aresto sa kanya, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipinauubay na raw ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC ang pagdinig sa kaso ni Duterte sa pamamagitan ng Republic Act 98510 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim kasi nito, ititigil na raw ng Pilipinas ang pag-iimbestiga kung dinidinig na ito sa isang international tribunal o court. Oh, di ba? Akala nyo, apektado si Pangulong Duterte, no? Nilagay nyo ako dito sa kulungan, pabayaan nyo na ako dito. Huwag na kayong makulit. O siya. Epal pa kayo eh. Oh, huwag na kayong umepal. Mga lang hiya na yan, oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.